Kamangha-mangha ang pagbabagong ito sa estratehiya. Sa loob ng 6 na buwan, isinagawa ng US at Israel ang isang estratehiyang militar laban sa Iran. Nagbagsak sila ng libo-libong toneladang pampasabog sa mga target sa buong bansa. Napatay nila si kataas-taasang pinuno Ali Khamenei sa mga unang pag-atake. Sinira nila ang mga pangunahing pasilidad nuklear, mga instalasyong militar, mga planta ng kuryente at mga command center. At talagang napinsala ng malaki ng mga pag-atake ang Iran. Nasira ang kanilang kakayahang militar, ngunit hindi nito napabagsak ang rehimeng terorista. Inilaan nila ang lahat ng natitirang lakas militar sa isang estratehikong layunin, ang kontrolin ang kipot ng Hormuz. Hormuz. Kapag nagdulot ka ng sapat na hirap sa ekonomiya, kahit ang isang superpower ay makikipagnegosasyon sa halip na lalo pang mapalala ng aksyong militar. Ngunit hindi ito nakalampas sa pansin ng iba at ngayon ay nagpasya ang administrasyong Trump na gamitin ang parehong estratehiya, ngunit laban naman sa Iran. Inanunsyo ni kalihim ng pananalapi Scott Bessent ang Operation Economic Outcast. Siyempre, may ilang seryosong kahinaan ito. Pero nakakagulat, hindi ito ang mga totoong kahinaan na sinasabi ng media sa inyo dahil mali ang mainstream media tungkol dito. Lahat sila ay abala kung papatawan ba ng US ng parusa ang China, pero nauna na ang US ng ilang hakbang. Hindi na kailangan ng US na patawan ng parusa ang China at hindi na rin kailangan kumbinsihin ng China na makipagtulungan dahil ang naval blockade ay halos otomatikong pinipigilan na ang pambebenta ng langis ng Iran. Ito ang mahalagang punto na hindi napapansin ng lahat. Nagpapadala ang Iran ng 1.57 milyong bariles ng langis bawat araw sa China noong Pebrero nang magsimula ang sigalot at pagsapit ng Agosto, bumagsak ito sa 500,000 bariles bawat araw, isang matinding pagbaba ng 66% sa loob lamang ng 6 na buwan. Hindi mahalaga kung gaano nila kagustong makipagtulungan sa Iran o kung handa silang bilhin ito. Hindi mailalabas ang langis. Tingnan mo, ang planong ito ng isang economic D-Day ay maraming aspeto at ginawa ito para tamaan ng Iran sa maraming paraan. At ang pagtutok lang sa China ay isang pagkakamali. Tungkol ito sa lahat ng alternatibong paraan na tiyak na susubukan ng Iran kapag tuluyan ng natigil ang bentahan ng langis. Tandaan, kailangan pang lumaki ang 65% na iyon. Kaya meron kang mga shadow banking network ng Dubai at mga rutang pampuslit ng Turkey sa hangganan ng Iraq at Iran, mga financial network ng Russia na nagpapalipat ng pera sa hindi tradisyonal na paraan, at mga kasunduan ng barter ng Venezuela, kung saan ang mga bansa ay napapalitan ng kalakal sa labas ng tradisyonal na sistema ng pananalapi. Isa sa mga proxy ng Iran, ang Hezbollah, ay isa sa pinakamalalaking organisasyon ng drug trafficking sa buong mundo. At saan mo sa tingin napupunta ang lahat ng perang yun? Iyan ang uri ng pera na sinusubukang patawan ng parusa ng Operation Economic Outcast. At iyan ang dahilan kung bakit maaaring gumana talaga ito.